Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, magbigay lang po tayo ng reaction po dito mga kabida sa naging pahayag po ni ML Party List Representative Leila de Lima Hindi na raw siya nakatulog dito ho sa nangyari po sa Senado po mga kabida kung saan po ay in-archive po ng mga senador ito pong articles of impeachment mga kabida laban ho kay Vice President Sara Duterte. Parang nagkaroon po ng insomnia ho dito si Congresswoman De Lima po makabida dahil ho sa hindi po niya matanggap ito hong ginawa po ng Senado na isinantabi po ito pong articles of impeachment. Sabi po ng ilang mga senador po na ito hong pag-archive daw makabida para daw equivalent daw ito na pinatay na po ng Senado ito pong articles of impeachment po na inihain po ng Kamara de Representantes po makabida laban ho kay Vice President Sara Duterte. Ito pakinggan muna natin. Ito pong si Congresswoman De Lima at pagkatapos magre-react ko tayo mga kabida. Narito po. Much concern talaga, disconcerting, at hindi na naman nga po ako nakatulog. Ang hindi po namin maintindihan kung bakit pinilit nilang ni-archive instead of just, pending na muna yung alternative action na pinopose ni former Senate President and Minority Leader of the Senate, Senator Tito Soto, ay ayun ang maganda dapat. I-table na muna pending the resolution of the MRs filed with the Supreme Court. Bakit sila nagmamadali? Ano bang diferensya? Of course, they were saying kasi nakasabi immediately executory. Hindi po ibig sabihin dahil immediately executory, final na. Kasi nga, meron pang motion for reconsideration. Pina-comment pa nga ng Korte Suprema yung petitioners, sila Vice President Sara Duterte and si Attorney Torion. Kung talagang final na yan, hindi na sana pinansin yung mga MR, including yung mga motions for reconsideration and intervention filed by the group led by Representative Percy Sendanya and yung sa Tindig Pilipinas, and also yung motion for reconsideration intervention filed by Isang Bayan. Sana ni-note na lang nila yung MR without action. Kung hindi nila itatackle yung motion for reconsideration on the belief that is immediately executory. Again, hindi po ibig sabihin final na yung immediately executory. Tsaka yung mga sinasabi nila na, ayan na kasi, kailangan sundin na yan, respetuhin na natin yung judgment or decision ng Supreme Court. Pero hindi ba nila iniisip na maraming question, maraming issues surrounding that decision, particularly on the factual premises? Ang dami nang nagsalita, hindi lang yung mga nasa motion for reconsideration na ang gaganda ng mga argumento, malalakas yung mga argumento ng Solicitor General as the counsel for the House of Representatives. Ayun, iginiit talaga na hindi pa po pinal. Alright? Bakit po nagmadali ito hong mga senador po na i-archive ito pong articles of impeachment po? Yun yung sabi po ni De Lima po makabida Kaya nga pala hindi po nakatulog at nagkaroon po ng insomnia kasi po yun pala hindi po niya matanggap ito hong ginawa po ng mga senador kasi po unang-una may motion for reconsideration pa daw mga kabida. The fact na binigyan po ng due course ng Korte Suprema ito pong MR kasi pinasagot daw mga kabida ng SC, ito pong si Vice President Sara, dito ho sa MR po ng Kamara de Representantes po mga kabida, meaning may pag-asa pa. Ayun. Hindi po alam mga kabida ni Congresswoman De Lima na yung ginawa po ng Korte Suprema, ministerial lang po yun. Okay? Alam naman po natin na every decision po makabida, meron talagang motion for reconsideration yan. Pero malinaw po sa naging desisyon po ng SC, kaya nga meron pong katagang immediately executory yun,
Kasi ang ibig sabihin po doon mga kabida, and since unanimous yung naging decision po, wala na pong kapag-asa po mga kabida, ito pong MR. Hindi na po pwedeng baliktarin po ng Korte Suprema yung kanila hong naging desisyon. Kasi kung reversible pa po, ito pong desisyon po ng Korte Suprema, isa na hindi po nila nilagay yung immediately executory. Kasi magkakaroon po ng conflict yun kung halimbawa, magkaroon po ng reversal po dun sa decision po mga kabida, bakit nilagay po nila ito pong immediately executory? Ibig sabihin po, na hindi na po pwedeng matinag yung naging decision po, ng Korte Suprema. Okay? Bakit ayaw pong intindihin po ng mga pro-impeachment advocates po mga kabida, ito hong decision po ng Korte Suprema, tinawag pa nga nilang erroneously decided, ito pong kaso po ni VP Sara po mga kabida, po. By the way, sino ba silang magsabi na erroneously decided ito pong kasong ito? Okay? Wala naman pong ibang binigyan po ng authority po ng konstitusyon po mga kabida, na mag-decide patungkol sa question of law, mga kabida, bukod tanging ang Supreme Court lang po, mga kabida. Hindi nga pwede yung mga abogado okay? Na mag-interpret ng mga batas po natin, Ang Korte Suprema lang talaga ang meron pong sole power, to interpret and to decide sa lahat ng questions of law, mga kabida, po. Yun yung malinaw. Bakit ayaw pong intindihin po ng mga abogado yan? Yung mga tutol sa desisyon po ng Korte Suprema, panaygit, na mali po ang desisyon po ng Korte Suprema, sila na lang po ang Korte Suprema po, mga kabida, kung ganun po. Tapos iginigiit ni Dilima na sana inantay po ng Senado yung final ruling po ng SC. Meron ngang katagang immediately executory. Ano bang ibig sabihin? Nung sinabi po ng rules po ng House of Representatives na immediately to be referred to the House Speaker, yung complaint po, na inihain po ng mga complainants laban kay Vice President Sara Duterte, ginawa po ba ng House of Representatives, Okay? Yung katagang immediately should be transmitted to the House Speaker? Hindi po Umabot po ng 2 buwan po mga kabida, bago po nila i-transmit. Yun po yung problema Medyo hindi po sila nakakaintindi po makabida sa simpleng salita po. Ngayon po, sinabi po ng Korte Suprema mga kabida na immediately executory, ayaw po nilang intindihin yung immediately executory kasi daw, meron pa daw motion for reconsideration. Okay? Hindi po nila naintindihan yung decision ng Korte Suprema. Okay? Hindi po nila naintindihan na wala na pong pag-asa ang motion for reconsideration. Although, pwede po silang mag-MR kasi ministerial yun. Okay? Part ng due process yun, mga kabida. Pero as to changing the decision of the Supreme Court, malabo na po yan Ang dami hong nagsabi po, mga abogado po mga kabida. Pag unanimous decision daw, malabo na po daw yung ma-reverse. Ewan ko ba, yung sinabi po ni Risa Ontiveros, mayroon po siyang tinukoy po mga kabida na mayroon daw ni-reverse ito kong SC, na isang kaso daw mga kabida. Hindi po yung League of Cities versus Comelec. Kasi fake news daw yun, sabi po ng Korte Suprema, mga kabida. Pero may binanggit po siya, na isang kaso daw mga kabida na unanimously reverse ng Korte Suprema yung naging decision po nila, mga kabida. Okay, granting, meron pong isa. Okay? Sa lahat ng mga decisions po ng Korte Suprema po mga kabida, do you think iisa lang po yung unanimous decision po nila, Mula't nag-umpisa ito hong Korte Suprema, ang dami na pong unanimous decision po, Tapos isa lang po yung na-reverse. So, meaning, kung pagdating ho sa percentage po mga kabida,
napakaliit po. Diba? Mostly, kung meron man pong isa, pero majority po mga kabida ng mga decisions po ng Korte Suprema na nagkaroon po ng unanimous decision. Tapos, sinustay nila, napakalaking porsyento po yon. Siguro 10:1, mga kabida. Yung ratio po niya, po. Pero dito ho, sa decision po nila, sa articles of impeachment laban ho kay Vice President Sara Duterte, mga kabida. Okay? Ang linaw po sa kanila hong decision. Binigyan po ng emphasis po, mga kabida. Okay? Immediately executory. Inulit pa po nung press briefing po, mga kabida, ng spokesperson po ng SC, inulit pat in-emphasize na immediately executory, meaning, okay, kailangan na pong i-dispose yung articles of impeachment kung saan po yung nakabinbin po mga kabida, like, for example, sa Senado, So, ang ginawa po ng Senado, in-archive po nila, Buti po, in-archive kaysa outright dismissal po, mga kabida. Pero, according to some senators at some members of the Congress, na parang equivalent na po daw yan sa pinatay po yung impeachment na yan, mga kabida, po. So, yun po ang naging desisyon po mga kabida, At sana po ito kong si Congresswoman De Lima makatulog na po. Kasi naawa po ako sa kanya po mga kabida, nagkaroon po ng insomnia dahil po dito, sa ginawa po ng Senado, po. Ang pinaka-the best na gawin po nila, para po sila magkaroon po ng peace of mind, makatulog po ng mahimbing, tanggapin po nila ng maluwag. Alright? Para po sa inyo, mga kabida, ano po ang inyong opinion at pananaw ko dito? Please comment lang. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.